Wala na ho talaga tayong gagawin diyan sa House of Representative. Mula ngayon hanggang sa matapos ang termino nitong si Marcos Jr., impeachment na lang ho talaga ni VP Sarang atupagin itong mga walang yang to. Nagkagulo na lahat sa Tacloban, niyanig na ng Lindo lang Jensan, pambihira itong si Luis Trot, itong si Joel Chua, impeachment pa rin ho ni VP Sarang, inaatupag nila. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Ika nga, re-recta na ho tayo dito sa press con nitong si Jingy Luis Tro, nitong si Joel Chua. Ito, panoorin ho natin. Pambihira talaga, oh. Good afternoon, everyone. We would like to give an update as to the impeachment proceeding. So, as we all know, ongoing ang ating marking of exhibits. And as a matter of fact, we are on day 3. I wish to share that indeed the documents for confidential fund is really voluminous. As a matter of fact, the prosecutors have expressed their uncertainties as to whether the marking will be finished by Thursday. And that is why we reached out already to Secretary Bantug through Secretary General Chaloy Grafil, whether there are other measures which may be considered to be able to expedite more the process of marking the exhibits. We understand that the position of the prosecution is to push through with the original timeline, which is likewise pronounced by Section Bantug during our PTC, and that is on July 6. And that is why we are really reaching out to Senate Secretary to consider additional measures, no? Right now, there are 4 teams who are facilitating the marking of exhibits. 1 is assigned for unexplained wealth, and the 3 other teams are all assigned to confidential fund. Regardless of having 4 teams, the private prosecutors, including the public prosecutors who are monitoring, have expressed already their uncertainties about the possibility of finishing until Thursday. And that is why we are soliciting for additional measures kung paano mas bibilis pa and hopefully matapos tayo within this week. No? And then likewise, the prosecution team is discussing about the following concerns. Etong isa ay na-share na natin during past interviews, the adoption of Filipino language and English language to be the official languages to be used during the impeachment trial. That's one. Second is we are considering, we are still discussing, we're still considering about the possible adoption of the rule on disclosure of witnesses at least 3 days before their presentation, no? Yun, tuloy mo natin. We are also discussing on the possible participation of public and private prosecutor in the presentation of a witness. That means that the public and the private will participate in the presentation and Hindi nyo ba kayang ipresenta yung mga witness nyo, kayong mga prosecutor? Alam ko yung public prosecutor, kadalasan trabaho lang yan. Bumubulong-bulong lang, nagprepare lang ng mga argumento, pero sila talaga ano pa naging ikaw ang lead prosecutor dyan sa impeachment na yan kung hindi ikaw magpipresenta? Kasi yung lead defense counsel, siya talaga didepensa. Pambira to talaga si Baculaw. Bago natin tuloy ang kay Baculaw, meron nagsalita ho itong si Mangga. Kaugnay dyan sa bilangan sa impeachment na itong si VP Sara. Ako, ito na si Mangga. Panoorin natin. Game. Hoy, sa mga
news mathematician dyan, tigilan ng pagko-compute, ha? Yan. Nakakaloka kayo. Ano ba yung impeachment na 2/3? Nako, ang liwaliwanag. Nasa Article 11 ng ating konstitusyon, 1987, na kinakailangan 2/3 of all senators. Ano ang hindi maliwanag sa all? As in lahat. So, 24 yun. 16 talaga yun. Ewan ko ba, ano bang nakain itong mga dean, ng mga sikat, ng mga legal luminaries, na kung sino-sino. Tigilan, there's nothing to interpret. Ano bang i-interpret ninyo doon? 2/3 of 24. Nako. All senators, pambihira, pati si Jinggoy, dinamay-damay ninyo, sinuspindi ninyo. Ayan, sabi nila, si Bato nag-disappear. Yung iba, tuloy-tuloy daw yung pagpa-plunder. Ang bilang, mananatili kahit ano pang magic-magic dyan. Tigilan na yan. Madaling magbilang, 2/3 of 24 is called 16. Wag na nag-iimbento ng 22, 23, baka 20 pa. Ay nako, tigilan yan. Eto na nga, binaluktot na nga lahat ng batas, babalaktatin pa rin ang konstitusyon. Kung may bend the law, mas malala ito. Bend the Constitution. Naku, matindi ho yan, ha? Kung merong bendalo, merong benda constitution. Ito naman kasing sila Bacolao eh. Meron pa nalalaman na ang tawag dito yung Abilino versus Cuenca. Wala nga, hindi nga gagana yung sa impeachment. Hindi nga gumana sa quorum eh, di ba? Kailangan pa nilang takutin si Joel Villanueva para umabot lang sila ng 13. Kasi kung gumagana yung Abilino versus Cuenca, hindi na kailangan mag special session, rekta na, di ba? Ay kaso kinailangan pa si Joel Villanueva. Kailangan pa mag-traitor ni Joel Villanueva para maging opisyal yung pagiging Senate President nitong si Win Gatchalian. Tuloy natin to si Bacolao. Conclusion of the testimony of one witness. And our BIR box, we are discussing the same as well about the possibility of opening it, of course with the permission of the impeachment court at the soonest possible time. So that would be all for the opening statement. You can raise your questions to Kong Joel. Ayaw na sumagot ni Bacolao. Nasupalpal nga. Tatanong yun na naman kasi, totoo ba talaga linamon kayo ni Atty. Sheila Sison? Diba kung yun ang tatanong kasi yun? Nagali sa inyo si Bacolao eh. Alright, first question from Vivian Hingulio. Good afternoon, Kongs. Dito po sa na-mention ninyo na you're reaching out to the Senate Secretary kung paano po mapapabilis pa itong marking of evidence. Ano po yung mga proposed measures ng House? At nakausap nyo na rin po ba yung defense about this? Well, unang-una, we are contemplating on adding more teams and additional dates. So, alam namin na Friday and Saturday walang pasok ang Senado, pero because of these voluminous documents, Hindi na ho talaga sila nagbubuod sa voluminous. Pambihiraw. kinukonsider na rin namin na pati yung Friday tsaka Saturday, kung papayagan tayo, na magamit na rin. Nakausap nyo na po yung defense. Are they amenable to that measure? We haven't talked to the defense. We actually reached out to Sec Bantug through Secretary General Cheloy Grafil, no? So we don't know kung anong status na nung communication na yon, but definitely we will be communicating with our SecGen as to whether the same has been relayed already and as to whether the same has been discussed already with the defense. Just to give you an idea how voluminous the exhibits for confidential fund, ha? Yung DEP's document evidencing payment for DepEd, it's 1,900 approximately, no? And then for OVP, it's 2,000 plus. And we understand that the defense Eh kayo kasi hindi kayo nakikinig doon sa mga mahuhusay na abogado kagaya nitong si Atty. Romy Macalintal.
isang sikat na election lawyer, sinabi niya yung mga importante na lang. Yun na lang ang ilatag nyo. Di ba? Hindi kung napakaraan, voluminous. Baka yan pa, dyan pa kayo magka-problema. Kaya mas mainam dito, kung ano na lang yung mga mahalaga, yun na lang ilatag, yun na lang mabibigat. Yung tipong yun na makakakumbinsi na talagang nagnakaw si VP Sara. Ngayon, sobrang dami nito hindi ibig sabihin madami mga dokumento, voluminous documents, hindi ibig sabihin guilty na kagad si VP. Hindi ganun gumagana ang mundo. Paalala ko lang dito kay Chinky Luistro, baka akala niya ganun gumana ang mundo. Na pagka voluminous yung mga documents, yung evidence, automatic, guilty na kagad. Itong si VP Sara, pambihira ka naman, oo. Defense is soliciting marking on separate document, which means parehas yung exhibits namin. Nevertheless, the position of the defense is to have their own marking in their separate set of documents. So you can imagine how time-consuming is this. Magkakaroon ng comparison of document before marking, one for the prosecution and next for the defense. And then yung mga na-mention po ninyo na adoption of English and Filipino, rules on the disclosure of witnesses, participation of public and private prosecutors, BIR box opening, nakalaman po ba ito doon sa submission ninyo yesterday? We will be finalizing our position regarding those matters, and whatever will be the decision of the team, we might be filing a manifestation tomorrow. Also, yesterday po, I understand yung deadline for the filing of comments dun sa stipulations ng kabilang kampo. Nabasa nyo na po ba yung doon sa submission ng defense, and what's your comment on that? Well, na-browse lang natin, no? But you will remember na share na rin sa media, I think yesterday, that our comment to their purposes for which the witnesses are being presented are very general. And that is why we are asking for a more specific purpose for the witnesses' presentation. Next question, please. Good afternoon po, Congresswoman Luistro and Representative Chua. Ann Soberano po of Bombo Radio Philippines. Ma'am, sa day 3 po ng pre-trial conference, may mga procedural issues na po bang nalinaw o nananatiling pinagtatalunan pa ng defense and prosecution? Kung meron po, ano po ito? Wala naman po, marking pa lamang po, tuloy-tuloy pa lamang ang marking natin. Kagaya nga po ng nabanggit kanina ni Chairman Luistro na hindi pa rin po ito matapos-tapos dahil dun po lamang sa confidential fund, more or less we are talking of 4,000 documents to be marked. So, on the part of the prosecution. So, medyo mahaba po, maraming dokumento. Kaya nga po, kami po ay humihingi ng karagdagang araw at saka kung papayagan din kami, additional. Karagdag. Kailangan ng karagdagang araw kasi nga wala pa mabigat na ebidensya laban kay VP Sara. Sino nagpapatagal niyan? Defense? Hindi. Kayo nga naghihingi ng karagdagang araw eh. Ganito lang kasimple yan. Kung talagang mabigat ang ebidensya kay VP Sara, itong si Joel Chihuahua, hindi niya kailangan ng karagdagang araw. At saka yung voluminous, kalokohan yun. Isang dokumento lang, 10, 100. Sapat na para ma-impeach si VP Sara. Kaso wala ho talaga sila. Voluminous documents, tapos iharap mo, madriyaga. Team. Sir, are you optimistic na papayagan po kayo? Well, in the interest of fair play, para naman po maipresenta natin itong lahat dahil ito pa parte po ng mga dokumento na amin pong gagawing ebidensya. So tayo naman po naniniwala na papayagan naman po tayo. Sir, on my isa pa po. May mga testigo po bang tumangging humarap o makipagtulungan? O makipagtulungan pa hanggang sa ngayon? Kung meron po. Well, bawal po kaming sumagot dyan in the meantime. Okay. Sir, on the other, last one na po.
mayroon po bang motion mula sa depensa na sa tingin nyo ay maaaring makakaapekto sa takbo ng kaso? Thank you. So far, wala naman po kaming motion na natatanggap. Ngayon po kasi ang pinagkakaabalahan po parehas ng prosecution at depensa ay parehas po yung marking. Sana po matapos na po ito. Go Good ahead. afternoon po, Prosec Luistro and Prosec Shua. Ma'am, kahapon, dun sa manifestation na pinasa, nilahad na ng prosecution team yung concern na dapat ma-justify ng defense team kung bakit maraming magkakaparehong ebidensya and exhibits. Pero apart from that problem, ma'am, is it right to say na it seems na yung gusto ng depensa na separate na pagmamarka ng ebidensya kahit pareho lang, isa po yun sa nagpapatagal ng pre-trial ngayon? Well, masasabi po natin na pwede pong ganun, isa rin po yan sa magiging dahilan. Pero siyempre may mga iba naman po talaga na antayin na lang po natin siguro, no, na yung depensa ay maglahad ng kanilang mga Ang problema nito, pagka yung depensa nanghingi ng ganito ganyan, sasabihin na itong mga walang yan to, nagpapatagal sila kaysa nanghingi ng extension. Pero pagka sila, kailangan to para may presenta ng ang bihira. Talisay. Kanina po, ma'am, we receive a picture that the prosecution panel conferred with some of the defense team members. Ano po yung napag-usapan kung pwede pong malaman? Wala naman po kaming Can you be particular about the members of the prosecution team? Because I don't recall having Yes, a ma'am. close encounter with them. Opo. A picture po in the table and then the caption sent to us is that members of the prosecution panel led by Prosecutor Jinky Luistro confer with members of the defense team during the continuation of the third day of the pre-trial conference po. Well, that is the actual marking of exhibits, no? We were there, of course, because the private prosecutors are acting under the direct control and supervision of the public prosecutors. As a matter of fact, we make sure that there is always the presence of public prosecutor, so that when I left around noontime, I made sure that Congressman Terry Redon is there to watch over the marking until the conclusion in the afternoon. So yung nakita niyo pong picture, I am not actually conferring with the defense. We are witnessing the actual marking of exhibits, which is attended by the prosecution, the defense, and the impeachment court represented by the Senate officials. Thank you, ma'am. Last na lang po from my end. You mentioned po about the DEPs. Yun po bang sinumite rin ng NBI during the Justice Committee proceedings, yung mga may pirma po, confidential fund receipts, and as well as the others from the PSA? Kasama po ba yun sa voluminous documents na minamarkahan ngayon? Well, I can only confirm that the documents presented during the Justice Committee are included. We cannot go deeper than that. Thank you, ma'am. Lenis, your turn. Balikan ko lang yung comment ni Joel kanina about the marking of common exhibits, no? Usually, kapag common ang exhibits ng prosecution and defense, no? Although subject to agreement din naman, possible na pwedeng ang marking ay same document. But in this case, hindi siya nangyari because the position of the defense is to come up with their own marking on a separate set of documents. So, yung process ng presentation ng documents for the purpose of marking, separate yun sa prosec, separate yun sa defense. So, it makes it more time consuming. And if we're talking about around 4,000 documents, then it is as if you are marking 8,000 documents. But of course, we understand that because it falls within their discretion to maintain that position, no? I just want to share that in a court proceeding, it is possible. Same document, it bears the marking of the prosecution and at the same time, the marking of the defense.
Good afternoon, ma'am. Yalas Kapandi, GMA News Online. Ma'am, kasi I understand kasama rin po yung stipulation sa pre-trial conference. Meron na po bang napag-agrihan ang prosecution and the defense? Of course, aside from yung very general lang na the Vice President is the sitting Vice President, kasama rin kasi yon. And she's from Davao, yung mga ganun. Pero any salient agreements po? Meron po ba kayo na pagkasunduan with the defense in terms of stipulation of facts po? Thank you. Well, pasensya na po kayo dahil limited lang po ang pwede namin sabihin. Basta't lahat po ng mga agreements po namin ay sinumitin. Ba't pa kayo nagpa-interview kung limited lang pala sasabihin nyo, di ba? Napaka-general naman ng tanong pero hindi nyo masagot ng maayos, pambihirang yan. Di ba? Yan ano ba requirements ba talaga yan dyan sa House of Representatives? Na dapat yung mga nangunguna dyan sa impeachment may nagpapakita? Pambihirang. Ina po namin ito sa impeachment court. Pero sir, for the record, meron po kayong napag-agrihan, at least, with the defense? Meron naman po, pero hanggang doon lang po pwede namin sabihin. Opo. Saka sir, follow up dun sa asking the defense to specify the purpose of presenting the witnesses. Ang motion niyo po ba will be filed before the Senate Impeachment Court asking the Senate Impeachment Court to order the defense to specify the purpose? Ganun po ba yung mangyayari? Well, Ano it po is ba? beyond our power already to resolve that motion. No, it depends on the impeachment court on how they will appreciate the motion. But our concern merely is to make the purpose for each witness more specific. Ma'am, gaano po ba ka-importante na specific yung detalye sa pag-present ng isang witness? For the public lang to understand na hindi pwedeng general lang na to dispute the allegations. Thank you. Of course, it has been shared already that a lot of witnesses of the prosecution were adopted by the defense, no? So we would like to be enlightened for what purpose are they or will they be presented by the defense so that we will understand the nature of the testimony to be presented by the witnesses. It is possible that there is one witness, different purposes. And I think that will be best illustrated in this case. As I have said, a lot of witnesses of the prosecution, particularly those which the people have seen in the hearing of the Committee on Good Government and Public Accountability, and even in the hearing of the Committee on Justice, were included as well in the list of witnesses of the defense, no? So we assume that they will be presented for a different purpose other than the purpose of the prosecution, and that's why we want to be enlightened. And besides, that is under the rule, to provide a short summary of the nature of the testimony which will be provided by each witness. Okay, Rosalie, your turn. Ay, Dun, we'll allow one more Sorry, follow-up. related lang po doon. Kailangan nyo rin po ba nung specifics kasi it's very important for your cross-examination. Would that be correct? It's important for the entire presentation of that particular witness. Not only for cross, but even for direct, cross, redirect, and recross. Okay, Rosalie, your turn now. Good afternoon po. Rosalie Cos po of UNTV News. Kongs, tatanong lang po namin, you're asking for 4 more days para po sa pre-trial conference. Is that correct? So ang hinihingi po namin hanggang Sabado sana. 4 days. So kasi we understand na hanggang Wednesday lamang, hanggang Thursday lamang ang opisina ng Senado. So sana mapagbigyan kami na pati Biyernes at Nako. saka Sabado ay maisama po nila. Alright. Since last week po until yesterday, confident po kayo na on track na mauumpisahan yung impeachment trial on July 6. Pero dahil po sa development na ito, are you still confident?
Yes, we remain confident at umaasa naman kami na kung wala naman po magiging aberya, tuloy-tuloy lamang po ang marking ng ebidensya. But if the pre-trial conference will push until next week, will you still be on track? For example, if the Senate impeachment court will not hindi po nila pagbibigyan yung request nyo po na pati po Friday and Saturday ay extend ang pre-trial conference. What is important is for the pre-trial order to be issued before July 6, no? And it must be issued at the maximum 10 days after termination of pre-trial conference. It can be less than 10 days after termination, but the maximum should be 10 days after termination of PTC. Dapat meron ng pre-trial order, no? So, nevertheless, we are not entertaining that possibility. We are pushing for the termination of pre-trial conference this week, and that is why we have reached out to Secretary Bantug for 2 possible additional measures, yung nabanggit ni Kong Joel Chua. One is deploying additional teams for the marking of exhibits, perhaps from 4 going 8, and then providing additional days from including Friday and Saturday to be able to finish all the marking this week. Pero kung nabanggit nyo po kahapon, kulang po ang defense team sa tao po nila compared po dun sa prosecution panel. So, choice pa rin ba yung pagde-deploy ng additional teams kung kulang po yun pong inyo pong counterpart? So it will depend on the impeachment court. I hope that they will be able to confer and convince the defense team to provide additional lawyers to attend to the marking of exhibits, considering the possible additional measures which will be adopted by the impeachment court. Last on my part na lang po, ito pong hindi pagpayag ng defense team na markahan po yung pong pare-pareho nyo pong exhibits and witnesses. Do you think this is an attempt to delay po the process? Nako, yan ang problema. Ang nagde-delay sila. Sila nang hihingi ng ekstrang araw, hindi ang defense. Ngayon, ang pinapalabas sila nagde-delay, yung defense. Pambihira naman talaga. Umpisahan nyo na kasi. I do not want to speculate, no? Paano nga mag-speculate kayo nagpapatagal? Naghahanap pa kayo ng mabigat na ebidensya. Basta ang kaya ko lang i-share sa inyo, possible Talaga, na one bakulaw. document, 2 markings. It's happening in the court, no? But of course, it is within the prerogative also of the defense if they want to have their own documents marked, separate from the documents of the prosecution, notwithstanding the fact that they are exactly the same. So bakit po kaya? Marian, your turn. Kong, bakit po kaya ganun sa tingin ninyo yung ginagawa ng defense na gusto nila may separate marking pa when in fact parehong documents lang naman? Nagbigay sila ng dahilan bakit ganun. Well, that is their prerogative. Pero kagaya nga po ng binanggit ng ating chair na ayaw naman po namin na mag-speculate kung ano po ang kanilang dahilan. Chair, you mentioned earlier yung possibility po ng pag-open ng BIR box at the soonest possible time. Are we looking at parang pag-open pa lang po, pag-convene ulit ng impeachment court, matakal na sana po pati itong box? It depends on the impeachment court because I believe that this is significant also to be considered for the purpose of supporting or determining the veracity of the allegation of the unexplained wealth, amassing unexplained wealth, non-disclosure in the SALN, and non-divestment of other transactions and undertaking, no? As a matter of fact, we would have wanted it open during the proceeding of the Justice Committee, except that we expressed also our apprehensions about the possibility of violating some provisions of law, particularly the National Internal Revenue Code, which was cited by
Commissioner Charlie Mendoza when he testified in the Justice Committee. So even if pangdulo pa po yung ating unexplained wealth article na itatakal? Yung sa amin, no, we wish to express our position about the BIR box. If we will really decide to file the necessary manifestation on this, we will be submitting to the impeachment court kung ano man magiging resolution nila on the matter. Ma'am, si Attorney Michael Poa, in an interview, sinabi po niya na for them, para po sa kanila, yung importante po na sana, pag-convene po ng impeachment court, mapag-usapan na, magkaroon na po nung kumbaga resolution do sa 2/3 threshold. Sabi po niya, that will be part of the ground rules. Dapat daw alam na agad ng depensa kung ano ang magiging threshold dahil wala pa namang categorical nga na sinasabi yung Senate right now. Definitely dapat mapag-usapan agad yan kaysa sa gitna mapag-usapan magkaroon ng problema, sabi ni Poa. Do you share the same sentiment? Well, we are agreeable to that, no? At least in as far as I am concerned. We're agreeable to that so that both parties will be guided as we present our respective evidence. And so that when we conclude the presentation of evidence, it is clear already, not only with the impeachment court and the parties, but even to the sovereign Filipino people, the proper interpretation and application of the threshold provided in the Constitution. For the guidance of the viewing public, ang nakalagay po sa saligang batas is 2/3 of all the members of the Senate. Because of the change of leadership, when now SP was elected then as SP pro tempore, right? Biglang na-enlighten po tayo dito sa doktrina ng Avellino versus Cuenco, no? And that is why there are discussions now about the possibility of applying the same doctrine with respect to the interpretation of the threshold required for the purpose of conviction. So to your question, yes, I agree na mapag-usapan ito before the start of presentation of evidence. Last na lang po. Earlier sinabi na po ni Senator Panfilo Lacson na ang napipisil nila kung sakali lang daw po na maging presiding officer ay si Senator Chis Escudero. But yesterday po, sinabi ni Senator Robin Padilla na yung minority bloc po should oppose yung possible designation po ni Chis Escudero bilang presiding officer for the impeachment trial. Your thoughts po? Well, that is the prerogative of the impeachment court dahil sa kanila meron naman po silang karapatan. Yung karapatan po nila na mag-promulgate ng kanilang rules. And that is part of the rules. And I understand that during the last session, they amended the rules. And instead of the Senate President who will sit as a presiding officer, it will be upon the election of the members of the Senate. So, nasa kanila po lahat yung karapatan. All right. Right, we'll now recognize Gab. Hello po. Halos para-pareho lang po yung tanong namin dun sa common evidence. Tanong ko na lang po, can you categorically state na this is the version of the pre-trial conference that is delaying, ito yung nagpapatagal sa proceedings po, sa step na ito sa proceedings? Because of the voluminous documents that the prosecution needs to be marked, no? My answer to you is yes. In this particular case, ang nagpapatagal ng PTC is the marking of voluminous exhibits. If you will remember, the comment to propose stipulation of facts, counter stipulations, list of witnesses, list of exhibits, even the trial dates, no? Submitted na lahat yan sa impeachment court. Ang natitira na lang ay ang marking of exhibits. And to the question, ano nagpapatagal ng PTC,
yes, it is the marking of exhibits that is prolonging the pretrial conference. Specifically the common evidence po. Not only the common evidence, but the totality of evidence that needs to be marked, no? Remember that a huge number of documentary exhibits of the prosecution is listed as well in the list of evidence of the defense, no? So, I presume that kung gaano kadami yung ebidensya ng prosecution, most likely as to documentary exhibits, ganun na rin karami yung sa defense. Ma'am, sir, may nadagdag po kayo kung Joel or okay na po? Kasi hindi naman yan kasi normal na pagka pinresenta mo yung ebidensya, ay marka na lang na marka. Hindi po ganyan yan. So normally po yan, pag may ebidensya na pinipresenta, halimbawa may dokumento po, ikukumpara pa yan, titignan pa yan ng kabila at magbibigay sila ng komento. Pagkatapos po niyan, pipirmahan pa nung ano. Pag nag-agree na po, pipirmahan pa po yan nung kung sino man yung yes. May mga tao pa pong pipirma dyan. So could you imagine kung 4,000 dokumento sa amin pa lamang, dadaan po sa lahat ng prosesong ganyan. Kaya ganyan po talaga yung... Wala mangyayari dyan. Kung puro voluminous lang tayo, hindi mapag-uusapan si trial, hindi nyo masisiraan si VP Sara. Pag hindi nyo nasiraan si VP Sara, walang kwenta yung ginagawa nyo na yan. Kasi kung ang ano nyo talaga dyan, para ma-impeach si VP Sara, hindi mangyayari yan. Ngayon, kung talagang voluminous at talagang matagal yung proseso na yan, sayang panahon, Brad. Kung sinisirahin si VP Sara, dapat ngayon nag-uumpisa na yan eh. Di ba? Mula ngayon hanggang matapos tong taon na to, walang humpay. Kasi pagdating ng 2027, ilang buwan pa meron kayo? Ano tayo ngayon? July, August. June tayo ngayon. July, August, September, October, November, December, January, February, March. May 9 months na lang kayo. Nanto ka 9 months. Pambira, may 9 months pa kayo. Tatlong buwan, puro bagyo. So yung pag-uusap nyo sa pagitan nitong 9 months na to, 3 buwan, puro bahayan. Nagsasagwan kayo sa Senado. Wala talaga. Hindi makukonvict si VP Sara. Dapat ngayon pa lang nag-uumpisa na kayo kung gusto nyo talagang ilatag yan. Diba? Diyan pala sa voluminous. Ibig sabihin, pagka-voluminous, ang verdict ng mga senador, guilty na kagad. Pambihira naman talaga ito si Joe. nangyayari. Ma'am, sir, can you estimate up to what extent bibilis sana yung proseso kung sakaling pumayag yung defense panel na yung common evidence sabay nang i-verify? Or sabay nang i-mark? Lahat na lang. Pambihira lahat na Well, lang. for the common evidence, Gusto na lang favorable sa prosecution. Pambihira itong mga it will be half the time, which will be dedicated to the common exhibits for separate marking, no? Kasi ang nangyari doon, separate yung presentation and marking for the prosecution, papakita kay defense, patatatakan sa impeachment court, pepermahan ng prosecution, defense at saka ng impeachment court. So yung prosesong yun, uulitin mo uli pagdating dun sa defense, notwithstanding the fact that you are talking about exactly the same document, no? So na-double yung time. So if they will agree na isang document lang, ibig sabihin isang examination lang, no? Isang permahan lang, so that will be... As to the time which will be spent, it will be diminished by half the time which is actually being spent when marking common exhibit but separate documents. Final question po. Yung mga proposed nyo po kasi na paraan para magkaroon ng extra na matapos yung pre-trial conference, which is yung additional lawyers or teams from the defense or the additional days for the pre-trial, parang medyo hanging on variables po siya eh. Depende po siya kung mag-agree yung mga parties na iba. Kung hindi po mag-agree yung sa dalawang proposal na ito, ano pa po yung nakahandang or meron pa po bang naiisip yung prosecution na possible na paraan para ma-expedite yung process?
Huwag silang manghingi ng extension. Bibilis. Nangingi si... Well, as of now, yun ang pinaka-solusyon na nakikita po namin. Unless, of course, meron pang may sasuggest ang defense at saka ang impeachment court. So, yun naman po ay aming proposal unless siyempre may mas maganda silang proposal. All right. Next question. Magandang hapon po. Ma'am, does the prosecution panel find the marking of the evidence stage taking longer than usual or taking longer than what the team expected? Well, we anticipated this because, of course, we are aware how voluminous our documents are, no? It's just when we realize that the documents of the defense is similar, that's when we realize that the time to be consumed for the marking will be doubled. Because almost the same document ang exhibits ng prosecution and defense, and then they made a position for the marking on separate set of documents. And with what is happening at the PTC, is there a risk that the July 6th start trial date may be pushed back? Well, I don't think, and that is why we are pushing for additional measures on how to expedite the marking of exhibits. Sana pumayag yung impeachment court, sana pumayag din yung defense, because I think we are aligned, we have expressed the common position to start the trial on July 6, no? So, tingin ko naman very much feasible yon, providing additional teams for the marking of exhibits. Right now, it's 4. Sana maging 8. So, ito-double natin yung team. At instead of concluding on Thursday, kahit holiday or kahit rest day, like what Kong Joel said, we are requesting to consider Friday and Saturday also to continue the marking of exhibits for both the prosecution and the defense. And kung sakaling hindi ma-resolve itong concerns nga over the scheduling and the marking of the evidence, may risk po ba na madedelay yung start ng... May next week pa, so I don't think that it will compromise the start of trial on July 6, no? As I have shared earlier, ang importante lang, ma-issue yung pre-trial order before July 6. Because this pre-trial order will be the guide for the parties and the impeachment court on how to conduct the trial, no? So, lahat ng nilalaman ng pre-trial order, ito yung magiging Biblia with respect to the upcoming trial, not only for the prosecution and the defense, but also for the impeachment court, no? So long as ma-issue ang pre-trial order before July 6, I am positive that we will be able to push through with the original schedule for the start of the trial. And last question po, will a timely start of the trial help the prosecution present its case po? And if so, how? Well, for me, the only reason why I'm really pushing for July 6 is because the people have been waiting for this for so long, no? I've said this before, the grounds in the first impeachment back in the 19th Congress and the grounds for impeachment during the present process is almost the same. And since then, wala pa tayong narinig na maliwanag na sagot ng respondent vice president. So we are hoping that when we... Kalmahan nyo lang kasi. Dapat kasi binibilisan nyo yung markings. Nangingi pa kayo. Kayo na nga mga kababayan. Kayo na kung bahala sa mga sinasabi na yun itong si Baculaw. Di natin malaman. Ba't pa kayo nagpapa-presscon? Ano na naman bang kabalbalan yan? Hindi na sinusubaybayan ng ating mga kababayan yung impeachment na yan. Di ba? Hindi na sinusubaybayan eh. Ang dami na nangyari. Merong nalunod yung basketball player. Ngayon naman dyan sa Tacloban, merong karahasan na nangyari. Impeachment, pambihira na.
Ibang klase ho talaga itong mga to. Kakapal na mukha nitong mga aso na ni Martin Romualdez. As always, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Ating Pilipinas.